Kasi may mga tanong na ako sa NFA eh. Halimbawa, bakit tinanggal sa inyo yung kapangyarihan ninyo dati? Eh alam ko bakit. Kasi laganap ang katiwalian at pang-aabuso at corruption sa importation, sa trading, retailing, di ba? Horror stories yan eh. Di ba? Yung mga trader, may mga dummy retailer. Di ba? May listahan ng mga retailer, kuno, pero lahat yon hawak talaga ng mga trader. Na kunwari, nagre-retail sila, pero sila rin. Nangyayari rin noon, niriribag. Di ba? In fact, bago tinanggalan kayo ng kapangyarihan, yung mga retailers, yung Grecon, eh sinasabi, hindi na nga pinapalitan yung sako ng NFA. NFA binibigay sa trader, binibili ng trader, tapos hindi na niriribag. Nandun na sa wet market, NFA rice, pero ang bentahan kukunin sa sako ng NFA, tapos ibebenta ng commercial rice. Di ba? At naubos. Saan ka nakakita? Pinaimbestigahan yung NFA administrator ng Office of the President. Tapos, ang naging desisyon, yung nag-imbestiga doon sa NFA, yun yung tinanggal na USEC. 2017, 2018. Si USEC ni Evasco. Because NFA used to be under the Office of the President. So pinaimbestigahan ni Secretary Evasco yung NFA administrator. USEC niya ang nag-imbestiga. Ang resulta, ang tinanggal yung USEC niya. At ang mga pangyayari nun, niriribag. Na dapat, during lean months, nung mga panahon na yun, during lean months, dapat ang buffer stocking is 30 days. Diba? Noon. Nung may kapangyarihan pa yung NFA. During the lean months, dapat 30 days. Tama? During regular non-lean months, 15 days. Ang nangyari nun, naging 2 days buffer stock dahil nga binenta sa mga trader yung NFA rice. Kaya tinanggal sa inyo eh. Kasi laganap yung pang-aabuso. Grabe yung corruption. And I know that for a fact because when I ran the NFA as NFA Council Chairman, we filed cases, administrative cases sa 6 regions ng NFA managers. Regions 3, 4, A, NCR, Region 5, Region 6, at Region 9. Tapos, noon, wala pa yung economic sabotage law na 10 million hoarding, kinumpis ka namin yung mga smuggled na rice, 150 million. Kasama ang BOC. Yung NFA, dineputize natin, di ba? Yung NBI at yung CIDG para mag-raid ng mga sa 6 na region, pati Region 6. Yung sa Region 6, galing ang sinabi ng NBI, galing sa warehouse ng NFA, diretso doon sa warehouse ng trader. So yun yung sitwasyon nun. Kaya ako binabanggit yan, dahil, kaya kayo tinanggalan ng kapangyarihan, dahil nga, sumobra yung pang-aabuso. Hindi na sumobra, talagang talamak. So, ang tanong dyan, bakit natin ibabalik sa inyo? Di ba? Kasi kung ibabalik natin sa inyo, ano ang mga safeguards na kailangan ilagay para yung pang-aabuso na dati ay maiiwasan at hindi na
mangyayari. Otherwise, kung walang safeguards, lagi ko inuulit ito, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin dahil sakit ng ulo lang ang mangyayari kung ibabalik sa inyo na walang safeguards yung kapangyarihan. No? And that's why, pag-aralan ninyo sa technical working group, number 1, yung citizens participatory audit. Kailangan kasama ang mga private sector, ang mga organisasyon ng mga magsasaka, yung stakeholder na may direktang kinalaman at apektado ng mga patakaran ng NFA, dapat meron silang membership doon sa Citizens Participatory Audit. Yan, ilalagay natin yan. Pangalawa, yung pagka on key, di ba, situations, critical, emergency situations at bibigyan ng kapangyarihan ng DA na mag-import through the food terminal or planters products, kailangan merong terms of reference na maliwanag, nakasama dyan yung approved budget for contract for importation of rice. Hindi pa pwedeng sky's the limit. Nung panahon natin, merong approved budget for contract pag bumili ang NFA ng bigas na government to government. At ano yung basehan ng approved budget for contract? Yung average ng 3 rice price monitoring international entities, yung ORIZA, yung Thai Rice, at meron pang isa. In-average out mo, magkano ang world prices ng per metric ton ng 5%, ng 25%? Kung ganito ang halaga, dagdagan natin plus minus $5 to $7 per metric ton. Para yun ang approved budget for contract. Kalahating milyong pisong halaga. Kalahating milyong metro tonelada yung unang bili natin nun, may approved budget for contract. Pero nung in-announce natin na bibili tayo ng kalahating milyong metro tonelada, 3 weeks later, nagdagdag ng $30 per metric ton na sa world market. So, lampas dun sa aming approved budget for contract. So the NFA Council decided, dahil lampas, reject. Ni-reject natin. For the first time sa 42-year history ng NFA, nag-reject ng overpriced na imported na bigas. The following week, bumaba ng $30 per metric ton ang presyo ng bigas sa world market. Ang unang sinasabi sa akin ng NFA noon, mga old hands, sabi, hindi natin pwede i-reject. Wala tayong choice. Dahil kailangan natin yung bigas. Ang sabi ko sa kanila, yan na nang naging dahilan ng taon-taon na kailangan natin yung bigas kahit overpriced ng napakataas. Sabi ko, hindi. Malaki tayong buyer. At pagka hindi binili yung kanilang bigas, babagsak ang presyo noon after 6 months, 3 months. Gusto rin nilang ibenta. So malaki tayong buyer. Pag sinabi natin babaan ninyo yung presyo, papayag yan. Malaki tayong buyer eh. And true enough, when we open the process, may approved budget for contract, may proseso, every time ni-reject natin, 4 na beses natin ni-reject. 4 na beses din nila binaba. Thailand and Vietnam. At dahil 4 na beses binaba, sa loob ng 1 taon, 7 billion ang hindi natin ginastos dagdag. So kayang gawin. Pero kinakailangan ayusin yung terms of reference ng inyong magkapangyarihan. So can you respond? Ano ang magiging basehan natin para ibalik sa inyo yung kapangyarihan at hindi mauwi sa dating gawin? Maraming salamat po, Mr. Chair, no, and for the opportunity to explain kung ano naman po yung gagawin natin to minimize, if not eliminate, yung mga dating mga horror stories. In fact, when I assume talagang horror stories po, marami nating narinig na po. Una po natin ginawa, tinuloy natin yung modernization ng National Food Authority. Ito yung pagsasaayos ng mga warehouses and other facilities where
ang lahat ng sistemang ito ay interconnected. Meaning at the tip of your finger, malalaman mo kung ano po ang nangyayari sa mga warehouses, sa rice mills, with corresponding CCTVs para po ma-monitor natin talaga ang nangyayari sa baba. Labas-pasok ng truck, pati plate number, kita po dito sa central office. Yun pong mga ganong operation. That's one. Pangalawa po yung ating mga standard operating procedures. Obsolete. Karamihan po. Obsolete. Hindi nakasunod ang organization sa pagbabago ng panahon. Ang dami po mga practices na ako mismo ay nasa shock. Sabi ko, bakit inilagay itong mga ganitong patakaran or SOPs? Na talagang parang ang term ko nga, parang ginawa niyong legal ang corruption. Yun ang term ko. So, binabago po natin lahat ito. Although, we must admit, hindi po ganong kabilis dahil napakarami po nitong review and technical working group and another review, etc., etc. But we have started since last year, Mr. Chair. Another aspect po dito ay itong ating mga retooling at ating mga hiring ng mga bagong empleyado. Sa ngayon po, may i-hire tayo at least mga more than 500 pa na empleyado to complement our operation. Ito yung mga bata na at the same time maturuan ng mga tamang proseso at mga attitude towards work. Pangatlo, susunod po, ano pong ginawa natin? Siguro for the first time, I will be telling this kasi sabi ko nga, I would like to be fair with everyone in NFA. Hindi naman po sila lahat at kakaunti lang naman po itong masasama. Allow me to place that on record also. You know, yung 2 taon nating nagtrabaho dyan sa NFA, maraming talagang mga mahuhusay, dedicated, at talagang dinedicate ang kanilang buhay sa public service sa usapin nga nung NFA operation. So I will confirm that, you know. Ilan lang itong mga sugapa, you know, but yung rank and file ng NFA by and large are dedicated public servants who take pride, you know, in being the rice supply SARS, di ba, of the country. But go ahead. At tama po, salamat po Mr. Chair. So ano po yung ginagawa natin dito since last year? In-intensify po natin yung audit. Out of this audit, nagkaroon po ng mga investigations at nagkaroon po ng mga filing of administrative cases and criminal cases. No? Siguro, kiningi ko lang sa aking Legal Affairs Department yung actual na standing ng datos ngayon. At if I roughly mga 40 katao ang na-issuehan ko na or na-charge ko na ng administrative cases. Around 60 people, hindi pa kasama yung isineserve ngayon na show cause orders. Around 60 show cause orders ang na-issue na po natin yan. May mga finailan din po tayo ng kaso sa labas, sa korte, of which yung isa po ngayon ay nakakulong, no? Na-issue ng warrant of arrest at ngayon nakakulong at ma-arraign na rin po siya. And we are also building up cases for another 2 more mga talamak na nakita natin. Out of these audits, no po, ito po ginagawa natin with strict adherence to due process. That's why hindi po, kung maririnig ako sa mga interview, hindi ko po masyadong sinasabi ito madalas dahil nga po innocent until proven guilty. But we are dead serious in cleaning and putting back the NFA into the right track. And I know we are succeeding. Hindi po ganun kadali po, pero we will not waver in our dedication to really put back NFA where it belong, na talagang nakakatulong sa ating mga sambayanan at wala na po tayong masyadong maririnig na mga horror stories. Salamat po. Right now, ano ang capacity ng NFA para mag-intervene sa rice trading, yung palay purchases? Yun pong ating participation sa actual production kasi nilalagay po lagi sa 20 million metric tons.
ang target po natin sa palay procurement ay 900,000 metric tons. So that's roughly 4.5%. Yun po yung nasa batas na minandato po sa atin. And at the same time, yun po yung binigay na budget. Although yung budget po na binigay, hindi po sasapat para ibilhin yung 900,000 metric tons. But we're trying our best para pagkasyahin po doon. The challenge kasi there, dahil wala na kayo sa retail, di ba? Yung inyong stocks, aging stocks, parami ng parami. So kung kayo bibili, saan nyo dadalhin? Di ba? Kasi ang daing ng ating mga rice farmers ay hindi na bumibili ang NFA. So 4.5% na nga lang ang inyong presensya, hindi nyo pa ma-implementa ng tama dahil nga sa ilang mga lugar, sinasabi ng mga magsasaka, sabi ng NFA, wala na kaming paglalagyan ng palay dahil puno ang aming mga bodega. So, at therefore, yung kokonti na lang na porsyento ng inyong presensya sa merkado ng pagbibili ng palay, hindi pa na-implementa ng maayos. Ano ang solusyon dun sa ngayon, ha? Alam ko, itong pag-amenda ng batas kasama sa solusyon. Pero sa ngayon, paano nag-i-intervene ang... And, kung bibigyan namin kayo ng dagdag na kapangyarihan, ano? Hindi kaya mas lalo lang dumami yung aging stocks ninyo at hindi ninyo maayos. Salamat po, Mr. Chair. Doon po sa aspeto na anong gagawin natin, no? Kasi halos na puno yung bodega natin at yung 4.5%, hindi pa ho natin nare-reach. Let me explain po bakit hindi natin ma-absorb yung the remainder nung 4.5% na yan. Dahil nga po dito sa ating modernization, around 128 warehouses were subjected to rehabilitation. Hindi pa po kasi tapos lahat yun. Pero kung yun po ay tapos na lahat, very easily we can absorb that 900,000 metric tons. Yun po yung naging dahilan nun. Now, ano po yung solusyon? At this time, yun nga po yung hinihingi namin na sana, dahil napaka-limited po ng aming collection, no, corporate receipt, wala po kaming pangrenta ng private warehouses. Kasi in-exhaust na po namin lahat ng mga local government units na pwedeng magpahiram. And in fact, yung iba pa nga pinahiram sa amin, it turned out evacuation centers nung mga nagbabagyo, gusto pa ho kaming paalisin, ang dami, 100,000 bags, etc. Sabi ko, parang ang hirap naman. So private warehouses na nga po ang aming pinagtutuunan ngayon. But since our budget is limited, nangingi po tayo ng suporta dyan sa ating Pangulo, doon nga through the executive order, na mabigyan po sana tayo ng agarang na panggastos dyan para at least makadagdag po ng capacity at makapamili po tayo. Another action po na ginagawa natin ay yung milling po ng ating mga palay. Alam naman natin, pag minil natin yan, ginawang bigas, 32% ipa, mawawala dyan. So, mapi-free up. So, pinapaspasan po natin yan. Kaya lang, just for everyone's information, may mga challenges din po sa mga milling. I don't know, minsan, wala pong nakikipag-bid sa amin na mga private millers. So, talagang tiyagaan na lang, ika nga, no? Kanya nga po talaga napakahalaga nitong modernization ng NFA where pagdating ng araw, we will not rely on private sector's milling services, kundi lahat ay kayang gawin ni NFA sa sarili niyang bakuran na hindi na kailangan gumastos ng logistics cost papunta sa private millers or private dryers. So, yun po yung ating mga ginagawa sa ngayon at patuloy na gagawin hanggang po sa 2028. And hopefully, we will turn over a very healthy and very efficient NFA. Balikan ko lang, no? Yung, ano yung mandate ninyo sa buffer stocking? Ilang araw? Sa ngayon po, dun sa 12078, it is defined na dapat meron kang optimal level of buffer stock and the definition says optimal is 15 days.
So you currently have a buffer stock of 15 days. Yun po yung target. Nasa 12 days po tayo ngayon. Okay. Now, of the 4.5% that you can purchase, magkano ang actual na na-purchase na ninyo for 2020? Kasi ang second half nitong anihan, ang pinakabulto eh. So, meron pa kayong pang-purchase nung second half? Yes po, Mr. Chair. Meron pa po tayong around 6 billion to purchase around 4 million bags. Okay, so may mga concern na ang mga binibilhan ninyo ng palay ay mga trader din. Ibig sabihin, binili na nila sa farmer, tapos lalapit sa inyo para ibenta yung binili nila sa farmer. In fact, pinadala ko ata kay Secretary Kiko yun eh, yung YouTube ng barangay captain sa Isabela na galing pa daw ng Tabuk at pinapasok truck ng bigas papunta sa NFA. So ang kanilang daing, bakit binibili ng NFA sa trader? Hindi sa mga farmer yung palay at yung bigas. Salamat po, Mr. Chair. Actually, yan po ay aking narinig na rin. Hindi lang isang beses, maraming beses na po na naririnig natin yan na from traders daw ang pagbili ng NFA. Now, dito po sa mga audit na ginagawa natin, lumilitaw po yung sinasabing mga trader. May mga documents, meaning may dalang RSBSA registration ng mga magsasaka. So, doon po nahihirapan ng NFA. Paano niya ita-turn down? Kasi ang nasa rule, pag may nakita RSBSA registered or MAU certification, hindi na po namin matatanggihan. So what we did, ako po mismo, I have issued an order to all warehouses procuring palay to be more transparent. Lagay ninyo lahat sa bulletin board, kahit sa FB pages ninyo, sino yung mga binilhan ng palay para mas scrutinize na magsasaka. Pangalawa, nagpalagay po ako ng table, farmer's table. Kahit na sino magsasaka, maliit na magsasaka, or kung sino mang representative ng organization, pwede nyo pong panoorin yung pagbili ng palay ng NFA para kung sakaling ganon, may problema, i-report nyo po sa amin. So, those are the measures that we are doing right now. I don't know if it's sufficient, pero tutuloy-tuloy po natin yan until pareho po tayo, ang ating magsasaka, maliit man o malaki, ay natutuwa at hindi sila na uunahan ng sinasabi nilang mga traders. Well, mabuting ibusisi ng husto, no? Kasi ang dali-daling kausapin ng trader yung farmers, o amin na lahat ng certificate ng RSBS ninyo. Ha? Tapos bibili na namin sa inyo. Total, wala namang kayong kapasidad na dalhin sa NFA. Kami na magdadala. We will, di ba, gagawin namin mas madali para sa inyo. Di ba? Pero hawak namin. In other words, kinakasangkapan pa rin. Di ba? Ang mga magsasaka at dinadaan sa laki nila. No? So, I think in that regard, clearly, pagka ganun, I don't know the facts, no? Pero kung ganun ang ginagawa nila, dahil ginagawa dati yan eh. Di ba? Yung, nung nagkaroon ng patakaran sa importation ng NFA rice, inuna yung mga co-ops. Pero puro dami co-ops eh. Ginawang kinasangkapan yung mga co-op. Hindi ba? Para makapag-import ng 10,000 metric tons. Dahil sabi, kailangan co-op ang pwedeng mag-import kasi sila ang apektado ng pagpasok ng bigas. Pati yung co-ops, di ba, ginawang kasangkapan. Di ba? Iisa ang NBI clearance, 15, 20 co-op. Yung NBI clearance sila, isang petsa. Di ba? 15 co-op, yung kanilang bangko, isang bangko. Di ba? Kamadang NFA yan nun. Ha? Kaya
kung ganun ang kamadan sindikato, na hanggang sa NBI may contact, hanggang sa mga bangko may contact. Di ba? Episyente. Mas efficient yun eh. Sige, trader, kami nang magbebenta sa NFA. Di ba? So, again, kailangan lang maging masinop kayo dahil sa pagbabantay ng mga ganitong klaseng di ba, kaya nga, importante na pag binigyan ulit kayo ng kapangyarihan, maliwanag yung accountability, maliwanag may transparency, at maliwanag may citizens participation para mag-behave itong mga magtatangkang abusuhin yung kapangyarihang muling ibinalik.